Amen. Are you blessed? Pwede na po tayong makaupo. Ganda po talagang magpuri sa ating Panginoon. Kasi hindi sa atin ang boses na ito. Hindi sa sanlibutan ang boses na ito, kundi ang mga boses natin ay para po sa ating Panginoon. Ang teksto po natin sa gabing ito ay mababasa po sa libro ng Salmo, awit, sa Lumang Tipan. Psalm chapter 24 verse 1. Sabi po dito, ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ay si Yahweh, ating Panginoon. Ulitin po po. Psalm chapter 24 verse 1. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ay si Yahweh, ating Panginoon. At bibigyan ko po ng tema, ang binasa nating salita ng Panginoon, God owns everything and we own nothing. God owns everything and we own nothing. Sino po dito ang may pangarap? Siguro yung, yan, sabi ko na nga ba, number 1 na magtataas ng kamay ang mga bata. Pero sa edad ni Mami, tsaka ni Daddy, tsaka ni Mami Pasita, may mga pangarap pa rin yan. Totoo po ba? Amen po ba, mga Mami at Daddy? Diba? Sa edad nilang yan, kasi ako, no, madadagdagan na naman ang edad ko, may pangarap pa rin ako. Isampal natin si Pastora Vic kasi wala siya dito. Pag-chismisan natin ang kanyang buhay. Si Pastora Vic po ay may resort. Yun po yung pinagkakaabalahan niya kasi darating nga po yung anak niya galing sa ibang abroad. So yun yung pinagkakaabalahan niya. Ngayon yung resort na yun ay magiging open for all. Ang resort na yon, ang nagmamay-ari ay si Ate Vic, si Pastora Vic. Kaya pag pumunta ka doon, ibig sabihin magbabayad ka. No? Kasi yon ay isang business. So pagpasok mo doon, magbabayad ka. Kahit na nagbayad ka, wala kang karapatan na ibahin kung saan mo gustong ilagay yung isang kubo niya. Dahil ang resort na yon ay pagmamay-ari ni Pastora Vic at hindi mo pagmamay-ari. Halimbawa, binigyan tayo ng free. City of God, Sabit, City of God, Balingkanaway, magkakaroon ng fellowship at libre kayo ng 3 nights dito sa ating resort. Halimbawa lang binigyan tayo ng free ni Ate Vic, ni Pastora Vic. So pupunta tayo doon ng free, hindi porket free, hindi porket titira tayo doon ng 3 nights, ay pagmamay-ari na natin ang resort niya. Hindi mo pwedeng ibahin ng Pastora Lota, ang pangit ata ng nag-design ng swimming pool niya. Dapat ganito sana, dapat tungkubo niya sana, andun sa may entrance, dapat dito sana palaruan ng bata. No. Wala kang karapatan na mag-disenyo, no? At magpalit-palit ng pwesto ng swimming pool niya o kubo dahil hindi mo pagmamay-ari iyon. Huwag mong gagalin. Bawa, ako, may bahay. You are welcome. Na bisitahin ako, na pumasok ka sa bahay ko. Pero don't touch everything. Huwag mong sasabihin na ang sofa mo dapat ay pumunta doon, dapat kulayan mo ng ganito. Hindi ka pumastos sa bahay ko. Pagmamay-ari ko yon. Huwag mong sisirain yung pagmamay-ari ko. At kagaya po ng ating binasa, sabi ko sa Psalm 24:1, ang buong daigdig, lahat ng naroon. Itong buong daigdig daw, lahat ng naroon, ibig sabihin, lahat ng nakikita natin, ang punong kahoy, ang kotse ni Bishop, ang bahay ni Bambi Pasing, ang bahay ni Daddy at Mami, ang kalsada, ang nagmamay-ari po ay ang ating Panginoon. And we own nothing. Even your business, Ate V, hindi mo pagmamay-ari yon. Pagmamay-ari yon ng ating Panginoon. Lahat po ng nakikita natin, everything,
pwedeng magbibigay at bawiin ng Panginoon ang mundo dahil sa Kanya. Dahil pagmamay-ari ito ng Panginoon. At nais ko pong sabihin sa inyo sa gabing ito, He is not just a creator. Pagmamay-ari niya dahil siya yung naglala. Pero hindi lang siya isang creator, but He is also a giver. Bakit ko sinabing giver din ang ating Panginoon? Nilikha niya ang mundo. Kasali ang earth. Di ba? Binigyan nga tayo ng earth para tayo ay tumira. So, naging giver na doon ang ating Panginoong Diyos. Number 2, bakit giver ang Panginoon? Nilikha niya si Adan at si Eva na siya yung pinagmulan natin bilang isang tao. Wala ka dito, Mami Josie, wala ka sa kinaupuan mo kung walang Adan at Eva. So, binigyan niya tayo ng pagmumulan natin ng lahi. At hindi lang po yun. Nung nagkasala na si Adan at Eva at nakita na yung shame, yung kahubaran ng ginawa nilang kasalanan, si Adan at Eva ay gumawa ng mga dahon para takpan yung kanilang katawan. Pero nakita ng Diyos, ilang araw lang yan, malalanta at malalaglag. Makikita din ang kahubaran ninyo. Anong ginawa ng Diyos? Ibinigay niya yung the best. Yung long-lasting na magtatakip sa kanilang kahubaran. Yun yung animal skin. Kahit na nagkasala na si Adan at Eva. At hindi pa natatapos doon. At hindi po natatapos doon ang pagiging giver ng ating Panginoong Diyos. Dahil nagkasala na si Adan at Eva, ang kasalanan ay dumaloy na sa buong daigdig. Kaya ang ginawa niya, He gave His only begotten Son, the darling of the darling of heaven, the splendor one. He gave God His only begotten Son. At hindi pa nagtatapos doon. Namatay ang kanyang kaisa-isang anak after 3 days. Muling nabuhay, umakyat sa langit, umupo sa kanang trono ng kanyang ama at may iniwan siya para maging guide natin. Yun ang Holy Spirit na siyang naglilid, namumuna sa ating buhay. Kaya He is not just a creator, but also He is a good, great giver. Sabi sa James 1:17, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. So lahat ng nasa sayo, Pastora Lota, Pastora Ami, ay nagbuhat pala sa langit. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Hindi niya tayo iniwan o pinapabayaan man sa dilim. So lahat pala may kaloob tayo. Lahat pala binigyan ng Panginoon. Lahat pala tayo ay may blessing. Kaya wag mong sabihin, kapatid, na naghihirap ka. Sabi mo sa iyong katabi, may blessing. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. May blessing. Pero yung blessing na yan, kung minsan, no, kung halimbawa, Rhea, ang blessing na ibibigay ko sa iyo, mag-play ka ng gitara. So, blessing yun. Kasi talent po yun eh. Kaya kinuha ni Rhea yung blessing na magaling maggitara. Kaya lang, ginamit niya sa hindi maganda. You may change the situation. Binigyan ka ng Panginoon, iibahin mo yung sitwasyon. You may change the situation, pero ang Panginoon is still stable, capable, faithful, and able God.
sa ating lahat. Yung forgiveness niya, kasi nga giver siya, nagbibigay siya, pero iniiba natin yung sitwasyon, but God is still faithful and able God. Diba? Marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. May kanta tayo, count your blessings, name them one by one. Mapapagod ka pag sinabi mo lahat yung blessing mo na galing sa ating Panginoon. Maraming dapat ipagpasalamat kaysa bilangin mo ang problema mo ngayon. Amen po ba? Ang problema lang naman natin ngayon, pera. Pero pag tinignan mo yung blessing ng Panginoon, awan magaburan, ay kwarta nga problema. Kasi mas marami yung blessing ng ating Panginoon. And if you are grateful sa pinakamaliit na bigay sa'yo ng Panginoon, kung kaya mong ipagpasalamat yung maliit, pwede kang pagkatiwalaan ng Panginoon ng mas malaki halaga, mas malaking bagay. Sino mo dito ang nakakaalam sa kwento ng prodigal son? Yung alibughang anak. Ayan. Pero hindi yung hindi po yung umalis, hindi po yung prodigal son yung i-example ko dito. Kundi kasi yung tatay may dalawang anak. Yung bunso niya, kinuha na niya yung mana niya kahit nabuhay pa yung tatay. Pagkakuha ng mana, umalis. Iniwan niya yung tatay. Pero yung panganay ay nag-iwan doon sa kanyang tatay. Hindi niya iniwan ang kanyang tatay. Siya yung nagtatrabaho doon sa bukid. Pero isang araw, nalugi na itong bunso. Nawala na siya kaya bumalik siya sa bahay ng kanyang ama. At itong panganay, napagod sa farm, uuwi, narinig niya, malakas ang tugtugan sa mansyon. Maraming tao. May nagkakasayahan sa kanilang mansyon. Kaya nung pumasok siya sa kanilang bahay, sabi niya, "Patay, ako na hindi nang iwan sa'yo. Hindi mo man lang ako pinagkatay ng isang hayop, ng isang alaga mo. Hindi mo man lang ako inalala. Samantalang siya, nilustay ang kayamanan mo. Buhay ka pa, kinuha na niya yung mana mo. Nilustay niya, ngayong nawala siya, bumalik. Pinagkatay mo, binihisan mo, binigyan mo ng panyapa, sinuot mo ang mga mamahaling alahas at nagkasayahan kayo. Samantalang ako, hindi mo man lang ako inalala. Yan pong problema natin minsan na mga anak ng Panginoon. We can see our blessings because you are looking sa blessing ng iba. Pero ang ganda ng sagot ng kanyang ama. Sabi niya, my son, sabi nung ama niya, you are always with me. Anak, araw-araw kasama kita. Hindi mo din ako iniwan, anak. Hindi mo ako iniwan. Kaya everything I have is yours. Lahat ng meron ako ay sa'yo rin. Diba, sino ba ang tagapagmana ng ating Panginoon? Kung hindi tayong mga anak niya. So bakit? No, naninervyusin ka kung 20 na lang ang laman ng pitaka mo. Sabi ng Panginoon, everything that I have, Pastora Amalia, is also yours. Amen. Amen, Lord. Amen. Sabi niya, my son. Narsing, sabi niya, kahit may rayuma ka, kahit hirap kang makatayo, lagi ka pa rin nandito sa akin. Kaya lahat ng nasa akin, ay sa'yo rin, kasi anak kita. Di ba, ang ganda, ang problema lang,
binigyan nga tayo, paano natin pinapamahalaan yung pagmamay-ari ng Panginoon na pinagkatiwala sa iyo, Mami Josie? How you handle your blessings. Sa gabi ito, may 3 po akong i-share sa inyo. 3 kinds of steward. 3 klase ng tagapangalaga sa blessing, sa pagmamay-ari ng Panginoon na pinagkatiwala sa iyo. At saan ka sa 3 ito? Sa Luke chapter 15 verse 12, ang wika ng bunso, ito yung prodigal son. Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamahalin, ang mamanahin ko, at binabahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. So ito kanina yung sinabi ko, yung bunso. Tay, bigay mo na sa akin yung mana ko. At dahil mabait yung tatay, binigay niya yung mana kahit nabuhay pa siya. Ang ginawa ng bunso, he took it, kinuha niya. And he left his father. Kinuha niya yung mana at iniwan niya ang kanyang ama. Sometimes, we, children of God, humihingi ka ng blessing sa ating Panginoon. No? Lord, nalala niyo yung kwento ni Bishop na humingi ng kalabaw. Kalabaw po ba yun? Nuwang? Yun, kalabaw. Yan, para daw, hindi na daw siya mapagod sa bukid. Binigyan nga ng Panginoon ng kalabaw. Eto na yung kalabaw mo. He took it, kinuha niya yung kalabaw, and he left our God. Inumusta ni Pastor. Binisita ni Pastor. Kasi nung nagkaroon ng kalabaw, nagkaroon ng blessing na kalabaw, hamutan na makita niyo unang pikapilya. Hamutan nga ang trabaho, iti ministry. Binisita ni Pastor, Tay, kumusta? Sometimes, humingi po tayo sa ating Panginoon, binibigyan ka ng Panginoon, pero umaalis ka. At nilulustay mo. Nilulustay mo, inaari mo. Dahil binigyan ka, feeling mo, pagmamay-ari mo na. Ibuhay pa ang tatay niya. Yes, binigyan na ako ng work ni Lord. Inahin mo na yung work. Iniwan mo na si Lord. You own it. At yung anak na yon, umalis, hindi man lang niya kinonsulta yung kanyang tatay. Tay, salamat po sa mana ha. Pwede po ba, itong 1/3 na binigay mo, i-business ko? Itong 1/3 din na binigay mo, ibili ko ng sarili kong lupa? At yung natitira, pwede po ba, ibili ko ng mga animal, tsaka farm? Para mapayabong ko yung mana ko sa'yo. Kinukuha nga natin yung blessing, pero nakakalimutan natin na kumonsulta sa ating Panginoon kung paano natin i-handle yung blessing na yon. Kaya huwag ka nang magtaka kung nawawalan ka at nalulugi ka. At kung nadadaw ka. Dahil binigyan ka ng blessing, you took it, you owned it, and you left your father. Kaya kapag may binigay sa atin, huwag mong iwan si tatay. Huwag mong iwan ang ating Panginoon. Sa Luke chapter 15, 14-16, nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom. Nagpalastog ni Borsyo. Mayaman eh. Umalis siya, pumunta siya sa malayong lugar, malayo sa kanyang ama, malayo sa kanyang pamilya, at nilustay niya. Nung sero na, uray di ko lawanon. Tamang-tama, dumating yung pamin. Taghirap, taggutom. At wala siyang
ibang gawin kundi maghanap ng trabaho. Dahil lahat ng mga pinainom niya, lahat ng nilibre niya, sa kanyang kawalan ay wala nang tumulong sa kanya. Kaya may isang mamamayan sa lupain na yon nagbigay ng trabaho sa kanya. Magpakain ng baboy. At dahil sa sobrang taghirap ng lugar na yon, nakikipag-agawan siya sa pagkain ng baboy. At mismong mga baboy, pinagdamutan siya. Dahil sa sobrang hirap. Tignan, parang may isip yung baboy, naagawan siya. Kaya pati yung baboy, naging maingot. Ayaw nila na makibahagi siya sa mga ninunguyan nilang pagkain. Kaya sabi niya, naawa siya sa kanyang sarili. Sabi niya ganyan, sa bahay ng aking ama, maraming pagkain. Maraming nagsisilbi. I will arise. Sabi niya ganyan, I will arise and go back to the house of my father. Ganyan po tayo. Pag walang-wala na tayo, ang nakakapagbalik po sa atin sa presensya ng Panginoon, yung emptiness and nothingness. Parang nakakahiya po binigyan ka, hindi ka man lang nagpasalamat, nilustay mo, lumayo ka, hindi ka man lang nangumusta, pero nung nawala ka, bigla ka rin uuwi. Number 1 is wasteful steward. Aksayadong tagapagmana. Ganyan po eh. Pag lumalayo po tayo sa Panginoon, mawawalan talaga tayo. Amen po ba? Pag lumayo ka sa Panginoon, mawawalan ka talaga. Lalo na kung hindi mo kinukonsulta ang ating Panginoon. Mawawalan ka. Masaid. Amen. Pag malayo tayo sa Panginoon, pag hindi natin kinonsulta ang Panginoon, pero sabi niya, I will arise. May pag-asa. Kasi kilala niya ang kanyang ama. If he says, Lord, Father, forgive me, He will faithful and just to forgive that son. At ituturing pa rin siyang isang tagapagmana. Kasi kilala niya ang kanyang ama. Pag humingi ng tawad, patatawarin ako ng ama. So I will go back to my father's house. At sasabihin ko, tatay, babalik na po ako dito. Walang-wala na po ako, naghihirap na po ako. Kahit na po, isa na ako sa inyong katulong. Isa na ako sa inyong alila. Tignan niyo po, pag wasteful ka, pag aksayado ka, may demotion. Tignan niyo nung hindi pa niya kinuha yung mana, isa siyang ruler. Isa siyang prinsipe. Pero dahil he wasted yung binigay na blessing, yung isip niya, isa na lang siyang katulong. Bumagsak. So, saka po bang aksayado? Saka po bang aksayado na tagapangalaga ng blessing na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Wasteful steward. Pero alam niyo, kung may wasteful, kung may aksayado, may faithful steward. Tapat na tagapangalaga. Sa Matthew 25, verse 15, ito yung parable of talent. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5, ang isa na may 2, at ang isa pa 1. Pagkatapos, siya ay umalis. Yung wasteful steward,
Ang umalis ay yung anak. So, pag umalis ka, possible na hindi ka na babalik kasi umalis ka na eh. Pero itong parable of talent, yung faithful steward, sa Matthew 25:15, ang umalis kasi yung master, yung may-ari. Kaya, 100% sure na babalik yung may-ari at kunin niya yung binigay sa'yo. Kaya dapat, itong tatlo na binigyan, kailangan alagaan nila, pagyabungin nila. Sabi niya, may binigyan na 5. Yung isa naman, binigyan niya ng 2. At yung pangatlo, binigyan niya ng 1. Alam niyo, ang buti ng Panginoon, no? God is fair, dahil binigyan niya nung kaya lang nating i-handle. Baka pag binigyan ka yan ng 10, nadulas yan sa kamay mo, ay lalong masasayang. Kaya ibinigay lang niya yung eksakto na kaya mong alagaan. Yung eksakto na kaya mong isipin kung paano mo papalaguin yung blessing na yan. Kasi kung labis-labis yung gusto mo, kaya huwag kang mainggit sa kapitbahay mo. Huwag kang mainggit sa kapatid mo kung mas marami siya. Dahil para sa Panginoon, kung kapatid mo marami, sa'yo ay kokonti, pantay lang yan. Dahil yon ang kakayahan ninyong dalawa na i-handle yung blessing na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kaya huwag po tayong mainggit. Yun ay kung paano natin i-handle yung ibinigay sa atin. Ngayon, nung bumalik yung master, yung binigyan ng 5, excited na sinalubong yung may-ari. Sabi niya, Boss, Master, Lord, sabi niya, di po ba binigyan niyo po ako ng 5? Ito po, nagawa kong yung 5 na binigay niyo, nadagdagan ko pa po ng 5. Sinusoli ko na po sa inyo. Binabalik ko na po sa inyo. Yung 5, naging 10. So kung ikaw yung may-ari, matutuwa ka. Ang sabi ng master, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kakaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Ganun din yung pangalawa, excited din na mag-report. Boss, ako po yung binigyan niyo ng 2 talent. Nadoble ko po. Ito na po, 4 na po. May tubo po akong 2. Yung 2 po na binigay nyo, ibibigay ko po sa inyo ng 4 na. Natuwa na naman yung boss. Kaya sabi niya, magaling at tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kakaunting halaga. Kaya, pamamalaan kita ng mas malaki pa. Makihati ka sa aking kagalakan. Itong isa. Yung pangatlo, lumapit. Sabi niya, Boss, alam ko naghihirap ka eh. Nakita ko kung paano ka naging masipag sa trabaho mo. Kaya yung binigay mo sa akin ng 1, tinago ko lang po. Kaya ibibigay ko na walang tubo. Sabi ng Panginoon sa 2, makihati ka sa aking kagalakan. From servant, no? From servant ay naging ruler na sila. Kaya pag ikaw ay faithful, tapat na tagapangalaga, ay may promotion. From alila, ibabaon na kalaang. Oh, patik ka niya na ito, imulay o. Tagamula ka lang. Pero, naging, pag isa ka na sa nagmamay-ari, parang corporate business. So, na-promote silang 2. Sabi ni
Pag nakaharap na ni Bishop Jude ang Panginoon, Lord, santaid na siya lang ako noon. Isa lang yung binigay mo sa akin. Ibabalik ko na. 3 na sila, may balintang naway, may sabit pa. Diba? Lord, sabi naman ni Ate Lota, preaching lang ako. Ibabalik ko rin 3 sa'yo. Teaching na. At evangelist na ako ngayon. Magtuturo na siya ng pulis. Sabi na ng Pastora Ami, Lord, preaching lang. Pero naging leader pa ako ng senior citizen. Ibabalik ko sa'yo din. 2 na Lord, 2 na. Kung may talent ka, payabungin mo. Maging tapat ka para i-promote ka ng Panginoon. At ang pangatlo, ito yung pangatlo na binigyan. Fearful steward. Matatakutin na tagapangalaga. Matthew 25 verse 24. Ito ako. Fearful. Aminin ko po sa inyo. At lumapit naman ang tumanggap ng isa. Alam ko pong kayo'y mahigpit. Anya, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Okay lang maintenance. Okay na lang yung paupo ako sa church. Diyan naman yung mga pastora. Sila nang mag-MC. Sila nang mag-praise and worship. Sila na rin yung kakata at mag-pray ng offering. Sila na din, sila naman ng preacher. Ako, okay na. At least, nakita ako ni Bishop, nakita ako ng mga pastora, agpakita kan, kumita, agtugawak laang. Please, yan, attendance ko. Pero alam niyo po ba kapatid, maintenance is not faithfulness. Andun ka nga, hindi mo naman ginagamit yung blessing mo sa Panginoon. Pag binigyan ka ng Panginoon, hindi yan pantago, kapatid. You must show up. Panlabas tayo. Panlabas ang kagwapuhan at beauty natin. Hindi pang-tago. Kaya i-expose natin kung ano yung blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pag binigyan ka, payabungin mo. Pag binigyan ka ng seeds, huwag mo lang ibaon. No? Alagaan mo. Patubuin mo. Payabungin mo. Para magkaroon ng maraming bunga. Pag fearful ka, natatakot ka, baka bigla kang scripture reading. Ayoko, baka bigla akong tawanan. Back up. Ayoko. Ang gaganda ng boses nila. Ayoko. Narinig ka ni sister. Uy, ang ganda pala ng boses mo. Pwede kang mag-back up. Hindi. Ayoko. Baka bigla akong magkamali. Ako pa yung may kasalanan pag nagkamali yung worship team. Halika, mag-testimony ka. Ayoko. Natatakot akong pumunta sa harapan. Baka hindi ako makapagsalita. Nervous din ako. Pag matatakotin ka, maraming nawawala na oportunidad. Maraming nagsasara. Kasi pinapalagpas mo dahil takot ka. Binigyan ka ng assignment. Sister Vilma, ikaw ang hawak sa ganitong ministry. Natakot ka. Nawala yung ministry na yon dahil sa takot mo. Hindi ka gumalaw dahil natatakot ka. May nagsarang pinto para sa church at para sa iyo. Dahil natatakot ka. Huwag mong upuan yung binigay na talent sa iyo. Huwag mong upuan yung binigay na blessing sa'yo. Maraming opportunity.
na nakabukas po para sa ating mga anak ng Diyos. Graduate ka naman. Alam mong may hiring. Alam mong makakapasa ka. Bakit takot kang mag-apply? Pag may nakuha ng iba, sayang, nag-apply na lang sana ako. Pag tayo ay matatakutin na tagapangalaga, sinasayang mo yung opportunity, kinukuha yan ng Diyos at ibinibigay sa iba. Kaya nga sabi ko kanina, huwag kayong magtaka kung nawalan ka na. Yung wasteful, tsaka faith, yung wasteful, alam mo ma-identify mo, Lord, I am sorry. Ang dami kong nakasaya. Ang dami kong nasayang. Nagado din na ibulong ko nga blessing. Sorry, Lord. Alam mo na wasteful ka. Sa faithful naman, alam mo na tapat ka. Lord, tapat ako sa'yo. Pero yung fearful, alanganin ka pa na magsabi na fearful ka. Bakit? At least nakikita ko ni pastor, nakikita ako ng mga pastora na umaattend ako kahit hindi ako nagpapaghamit. Hindi mo ma-accept. Sa puso mo, sa buhay mo, na may takot ka, na payabungin yung talent, yung blessing na bigay sa'yo ng Panginoon. Pero mga kapatid, even your fear, you don't own it. He even owns your fear. Kaya huwag kang matakot. God owns your battle. God owns your struggle. God owns your fear. Kasi nasa sayo yan. Pagmamay-ari ka ng Panginoon. Kaya lahat ng emotion mo, lahat ng nasa isipan mo, alam ng Diyos. Kaya bakit ka matatakot? Psalm 20, 4:1. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, ang nagmamay-ari ay si Yahweh. God owns everything and we own nothing. Tinatawagan ko po si Bishop. Salamat po, Pastora, sa napakagandang mensahe sa atin. Ito po'y paalala sa bawat isa po sa atin. Minsan, isa po akong naging wasteful steward. Alam nyo, isa lamang yung panalangin ko at hinihingi ko sa Panginoon. Lord, kung bibigyan mo akong muli ng isa pang pagkakataon na ma-experience ng mga financial blessings na pinaranas mo sa akin na past, tulungan mo akong maging faithful steward. Kung uubusin ko man sa tamang paraan, tulungan mo akong muli. Tinest ako ng Panginoon. Nung nag-pray akong gano'n, tinest talaga ako ng Panginoon. Sabi ko, Lord, is this the best? Pero sabi ko nga, Panginoon, sa muling pagkakataon, tulungan mo akong maging faithful, steward, hindi maging wasteful. Kaibigan, kapatid, sa gabi pong ito, marahil may mga blessing na binigay sa atin ng Panginoon, maliit man o malaki. Minsan naging wasteful tayo, minsan naging aksayado tayo. But thanks be to God, sa reminder ng Panginoon, na binigay niya sa atin sa gabi pong ito. Tayo nga pong lahat ay tumayaw. Saan ang panalangin po natin sa Panginoon sa gabi ito? Lord, gawin mo akong maging tapat. Steward, maging tapat na tagapag-alaga. Ano man ang blessing na ibibigay sa ng Panginoon, health, magandang kalusugan, maging tapat ka, huwag mong abusuhin ang kalusugan mo. Huwag mong abusuhin ang katawang lupa mo na magtrabaho.
Pag binigyan ka ng trabaho, yes, love your job. But don't allow your job to separate you from the giver of the job. Kung binigyan ka ng Panginoon ng business, love your business, but don't allow your business to separate you from the blesser and from the giver of that business. Huwag mong hayaan na yung business mo ang maging hadlang para hindi ka makapagpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Mahalin mo, palaguin mo ang business mo, pero bigyan mo ng importansya, bigyan mo ng panahon ang Panginoon. Hallelujah. Minsan, si Jasper, laging nawawalan ng trabaho. Sabi ko sa kanya, pag may trabaho ka kasi, pati linggo, kinakalimutan mo ang Diyos. Hindi ko yan mahila sa church noon. Kasi sa trabaho niya, pagpapasok ng Sunday, mas malaki yung bonus. Sabi ko sa kanya, it's time, yes. Mag-isip ka. Dahil kung hindi ka mag-iisip, kukunin ng Diyos ang trabaho mo niya. Palagi pang nakaniya ako. Ilang beses na disgrasya dahil sa trabaho na kinukuha niyang Sunday. Lagi ko siyang pinapalalanan. Huling maalala siya ng Panginoon. Isabela, disgrasya sa doon. Itinawag sa amin. Lumawas kami kaagad, pumuntang Isabela. Para lamang sunduin. Buti na lang may sasakyan para anytime. Hanggang sa nagising si Jesus. Mga kapatid, marahil isang iba sa atin nagpipray ng trabaho, nagpipray ng pagkakakitaan. Pero pag binigyan ka ng Panginoon ng trabaho, binigyan ka ng pagkakakitaan, huwag mong kunin yung oras para sa Panginoon. Panginoon, sa gabi pong ito, marami pong salamat sa iyong masalita. Tunay na pinalalahanan mo kami. And forgive us, Lord, na minsan naging aksayado kaming steward mo. Maging aksayado kaming tagapamahala mo, Panginoon. Naging wasteful kaming steward. Naging fearful kaming steward, Panginoon. Forgive us. Sa gabi pong ito, help us to become a faithful steward. Yung mga blessing na ipinaranas mo sa bawat isa sa amin ng mga nagdaang mga taon. Panginoon, sa gabi pong ito, panalangin namin muli mong iparanas sa amin. At kapag ipinaranas mo sa amin, Panginoon, gawin mo na kami maging tapat, maging mabuting katiwala, mapagkakatiwalaan sa mga bagay na ipagkakalo mo muli sa amin, Panginoon. Yung mga businesses, Lord, give us wisdom kung paano palaguin ang mga business na ito. But Lord, give us all the wisdom kung nalalayo na kami sa iyo, kung nakukuha na ng oras ang aming business, ang aming matrabaho, sa aming paglilingkod sa inyo. Panginoon, sa iyo po na pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa, ang magandang kalusugan. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag abusuhin ang aming katawan sa trabaho upang sa ganun ay manatili at ma-enjoy namin ang magandang kalusugan sa aming katawan na iyo pong ipinagkakaloob. Pagpalain mo bawat isa sa gabi pong ito, wala kaming ibang panalangin at wala kaming ibang hinihiling sa iyo, kundi ang gawin mo kaming God stewardship. Salamat sa iyong lingkod na siya mong ginamit, Panginoon, upang kami muling palalahanan at gisingin, upang kami ay gawin mong mabuting katiwala. Salamat po ng marami. Salamat sa iyong lingkod.
Patuloy mo siyang gamitin, patuloy mo siyang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanya pong buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po. We give you all the glory. We give you all the praises. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.